Sinimulan na ng Commission on Elections ang pag-iimpre ng balota na gagamitin ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Halos 2 buwan na lang bago isagawa ang unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ngayong araw, sinimulan na ng Commission on Elections ang pag-iimprinta ng balota na gagamitin para sa final testing and sealing. Tinatayang nasa 34,615 na balota ang iimprinta at naglalaman na ito ng mga aktual na pangalan ng mga kandidato at political parties. Matapos nito, saka naman itutuloy ang printing para sa official ballots na gagamitin sa eleksyon. Wala na po makakapigil sa amin sa pag-iimprenta ng balota. Yan po ay sisimulan namin sa tinatawag na final testing and sealing ballots. At kasunod kaagad niyan, walang hinto, ay ang original ballots ng buong Bangsamoro. So tatapusin po natin yan, hopefully, ang buong pag-iimprenta, pagbe-verify ng mga balota, hanggang early part ng next week, mga Monday or Tuesday, tapos na po kami. Isa lang naman ang ibig sabihin nito, tuloy na ang botohan ng parliamentary elections sa October 13. Ito rin ang binigyang diin ng Bangsamoro Transition Authority dahil may mga agam-agam pa rin umano sa rehiyon na mauunsyami ang halalan. Tuloy na tuloy ang eleksyon at saka yun ang gusto ko na mangyari. Huwag tayong magpapadala sa mga nais sirain ang ating katayuan. Let us not be indifferent. Let us be not be swayed by noise or manipulation. Ang boto mo ay dangal mo. Para naman mawala na ang pangamba ng mga taga-BARM sa gagawing parliamentary elections, umarangkada na rin ang malawakang voter education sa rehiyon ngayong araw. Sa Cotabato City, sinabi ng COMELEC, isang buong buwan isasagawa ang kampanya para maipakita sa mga botante kung bakit nila kailangang bumoto sa Oktubre. Mahigit kalahati ng voting population ng Bangsamoro ay hindi alam kung ano ang botohan na mangyayari sa October 13. Yung bagay na yan ay dapat kabahala ng bawat isa. Sapagkat baka po yan ang magbunsod kung bakit ang mga kababayan natin ay hindi na lang boboto sa October 13 o kaya naman ang iboboto na lang nila ay none of the above sapagkat hindi nila nauunawaan yung pagboto na gagawin po nila. Naipasa na naman anya sa third and final reading ng Bangsamoro Transition Authority ang pagbabahagi ng 7 seats ng Parliamentary District Representatives na dapat ay sa Sulu. Pero sabi ng COMELEC, hindi pa ito batas sa ngayon at hindi na nila mahihintay pa ito para maisama sa eleksyon sa Oktubre. Kaya kahit 73 lang na district representatives ang pagbobotohan, tuloy pa rin ang halalan. Itong ating voters education ay isang buong buwan na gagawin ng komisyon sa halalan. Isang buong buwan namin gagawin to. Kasi para po sa amin, kahit na anong issue ang ma-encounter or issues ang ma-encounter natin dito sa paghahanda sa eleksyon, ang hindi dapat kinakaligtaan, kinakalimutan ay ang voters education. Umaasa naman ang COMELEC, walang magiging failure of elections sa unang parliamentary elections sa BARM. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.